O eto, ewan ko kung ano trip din ito, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano ang trip nitong si Koopman. Gusto daw po na makausap ang ating presidente, no? Ng attorney ng dating Pangulong Duterte. Oh, ha? Merong plano si Koopman, no? Sabi dito ng News 5, gustong makausap ni si PBBM, no? Kumpiyansa ang abogado ni dating Presidente Rodrigo Duterte, no? Na si Nicholas Koopman, na posible pang makauwi ang dating Pangulo ng Pilipinas. Diyos ko po, Lord. Tapusin niyo yung kaso. Tapusin niyo lahat ng hearing. Kapag ka-absuelto, uuwi agad dyan. Ano? Pero ngayon, napaka-imposible. Hindi, ang layo ho. Ang layo po nung sinasabi nilang posibleng makauwi ho itong si Koopman, si dating Pangulong Duterte, mga bossing. No? Nagpapaasa na lang ho ito. Tsaka syempre, abogado siya. No? Kahit alam niya ng tagilid yung kanyang kliyente, sasabihin pa din yan, makakauwi to. Huwag kayong mag-alala. Di pinalitan siya pag sinabi niyang wala na to, hindi na makakauwi to, dito na mabubulok to, o talagang tatapusin na natin yung 10 taon nito. Di ba? Oh, di nasayang yung 150 million buwan-buwan na natatanggap po sa mga Duterte na pag sinuma total ho, mga bossing, ng isang taon, 1.8 billion pesos. Daming pera, no? Minsan di iniisip natin, paano kaya sila nakakagawa ng ganung karaming pera? Oh. Paano kaya, anong negosyo kaya meron sila para makagawa nung 2 billion per year? Oh, ang ibabayad kay Koopman pa lang ho yun, yung sa mga abogado pa. Oh, 40 million yun, di ba? Yung sa mga abogado pa ni Sara Duterte, di ba, Ma'am Chris Rosbabe? Oh, sabi ni Chi ng Ceresa Force, siya buwan sa Davao. Oh. Ngayon, sabi dito, ayon kay Koopman, gusto niyang makausap si President Bongbong Marcos kung may pagkakataon, no, para tiyakin sa kanya na walang ibang mangyayari kung papayagan nitong makauwi si Duterte sa Davao. Anong pinagsasasabi nito ni Koopman? Hindi, kasi ganito ho ang strategy nila, mga bossing. Gusto nilang itugma talaga ang presidente, no, sa dating Pangulo. Para sa ganun ho, mga kababayan, isipin ng mga taga-ICC, naantok na ako. Isipin ng mga taga-ICC na pinupolitika lang po ang dating Pangulong Duterte kaya sinampahan ng mga kaso. Malabo yan. Ang tagal nang nasa ICC yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Biruin nyo ho, mga bossing, 2017 pa lang ho, nandun na. 2017 pa lang ho, mga kababayan, nandun na yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Paano nila ngayon iuugnay si Pangulong Bongbong Marcos? Nasangkot yan. Di ba? Na kaya lang po pinahuli si dating Pangulo dahil sa politika. Ayan ang dami-daming kaharap nila na nagrereklamo. Sabi ni Inday Sara Duterte, report nila, libo-libo yung mga namatay. Yung nagrereklamo, 45 lang pala. 45 yung namatay. Ilan daw? 45, 43 o 42. Yung bilang na binanggit niya, 42 lang pala. Nilang no? Sa Pilipinas at kahit sa ibang panig ng mundo, mga kababayan, may isang mamatay. Big deal na ho yun. Pero kay Inday Sara Duterte, sabi nila, libo-libo yung mga nagreklamo. Tapos ito, mamukat-mukat namin, 43 lang pala. Konti. Bakit daw crimes against humanity? Yung ikinaso sa kanyang tatay. Ibang klase ho, mga bossing. Parang gustong anuhin tayo, no? Parang gustong ipamukha sa atin, mga kababayan, na yung 43, normal lang yan. Konti lang yan. Ayon kay Koopman, gustong makausap si President Bongbong Marcos kung
may pagkakataon para tiyakin na kanyang walang mangyayari. Nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo dahil sa kinakaharap niyang kaso na crimes against humanity sa ICC kaugnay sa war on drugs. So, eto nga daw ang sabi ni Koopman. Sabi niya dito, he's an old man. Ano naman? Di ba? Ano naman? Wala na, kaawaan na natin to kasi matanda na to. Paano naman yung mga buhay na nawala? Di ba? Paano naman yung 17 anyos na ang sinasabi, tama na po, may exam pa po ako bukas. Paano yung mga buhay na nawala, na nadamay lang dahil nagkaroon sila ng implementasyon na merong quota system doon sa kanilang laban kontra droga? Di ba? Paano naman yung mga yun? Ilaban nyo. No, ilaban nyo, idepensa nyo ng maayos ang dating Pangulong Duterte. Di kapag ka nanalo kayo, uwi. Pero sa nakikita ko, mga bossing, sa estilo ni Koopman, wala na to. Tingin ko, mga kababayan, na ito, hindi naman po sana sumasampalataya ako kay Roque. Kung si Roque ang kinuha nila, mga bossing, ng mga Duterte, kung pinagkatiwalaan, kahit papaano, mukhang mas alam ni Roque yung nangyayari kesa dito kay Nicholas Koopman. Kung ano-ano na pinagsasasabi nitong lawyer nila, No? Sabi ni Mabel Quinjo, ano daw ang meaning ng ICC? Sabi ni Sarah, crimes against humanity. Yes, sinabi niya yun. Tingnan nyo naman, mga kababayan, yung estilo ni Koopman. Una, papatanggal yung dalawang abogado o yung dalawang judge doon. Ano kinalaman nun? Bias daw din, wala. Hindi pinansin. Tapos sumunod? Bawasan daw doon sa may mga ID lang yung nagrereklamo. Pagka walang ID, hindi qualified na magreklamo. Ano yun? Sa Pilipinas, karamihan sa kapwa natin Pilipino, wala hong mga ID No, paano? Lugi ka na. Wala akong ID pero patay yung anak ko dun. Kawawa naman yun. Diba? Kaya hindi din po pinayagan. Yung interim release nila, mga kababayan. Anak ng tokwa, hindi pa pala kumpleto. Sabi niya hindi pa kumpleto yung kanilang mga ebidensya o yung kanilang mga papeles, dokumento, sinubmit na. Ngayon, sasabi-sabi, wait lang, huwag muna kayong magdesisyon. Kulang pa. Sana kinumpleto nyo muna. Diba? Or ang nakikita ko doon, mga bossing, doon sa interim release na kanilang isinumite, ayaw silang tanggapin ng mga bansa mga kababayan. Ayaw tanggapin itong mga ito ng bansa